Balik tayo sa mga balita. Sa gitna ng usapin kaugnay ng arrest warrant ng ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa, nilinaw ng Department of Justice na may obligasyon pa rin ang Pilipinas sa isang international tribunal kahit hindi na miyembro ang bansa. At kung isusuko man daw si de la Rosa sa ICC, naaayon nila ito sa batas ng Pilipinas. Nagbabalik si Criza Lopez para sa karagdagang detalye. Sa gitna ng nakaambang pag-aresto ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, iginiit ng Department of Justice na walang batas na pumipigil sa gobyerno na makipagtulungan sa International Tribunal. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, sa ilalim ng Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity, maaaring isuko ng Pilipinas ang isang akusado sa naaangkop na International Court. Gayunpaman, muling binigyang diin ng DOJ na mas makabubuting hintayin muna ang magiging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa usapin. Matatanda ang naghain si Senator de la Rosa ng bagong manifestation sa Korte Suprema upang humilig ng agarang judicial protection at gabay kaugnay sa legal na epekto ng arrest warrant laban sa kanya. Muli ring umapela ang kampo ng senador para sa pagpapalabas ng Temporary Restraining Order o TRO. Sa kabila ng kinakaharap na sitwasyon, iginiit ni De La Rosa na wala siyang pinagsisisihan sa pagpapatupad ng war on drugs sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kuya, do I regret? Makita mo yung masaya yung kababayan natin na nag-enjoy sila, na peaceful ang ating paligid. Mga kababayan natin nagpapasalamat, sir, salamat sa ginagawa ninyong war on drugs dahil libreng-libre na kami maglakad sa aming mga kalsada ngayon. Wala na mga adik, wala na mga pusin na gugulo sa amin. Salamat talaga, sir. Pero Senator, kung may papalit... Aminado naman ng senador na may mga naging lapses sa kampanya kontra droga noong nakaraang administrasyon, ngunit nanindigan siyang wala siyang babaguhin sa paraan ng pagpapatupad nito. Basta importante, nagawa ko yung aking tungkulin na implement ko yung war on drugs at marami na sisiyahan na wala problema sa droga. Hindi naman totally na malaking ibinaba. Nanawagan din si De La Rosa sa kanyang mga kapwa pulis matapos awitin ang PMA hymn. Bells for us are right, and our last stop is silent. Generation see our country free. Ayon sa senador, paalala umano ito sa kanyang mga kasamahan na huwag siyang ipagkanulo sa mga dayuhang hukuman. Babala rin niya na maaaring maranasan din ng iba pang law enforcers ang sitwasyong kinakaharap niya ngayon. Sentiments, being a cavalier, pakita ng sentimento na ayaw nila pakialaman tayo ng mga dayuhan. Tayo Pilipino. Kung gusto man nila akong detayin, gusto nila akong ilansan sa krus, dito sa ating Philippine courts, huwag doon sa mga dayuhan. Git ni De La Rosa, hindi ito pagsuway sa administrasyon kundi bahagi lamang ito ng kanyang paglilingkod sa isang bayan at mamamayan. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.